tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The One Thing That Is Needed. Life is full of choices. Namimili tayo ng mga gagawin, hindi gagawin, pupuntahan, hindi pupuntahan. Sa atin pong mga kalituhan kung minsan kung anong pipiliin ay dapat malinaw ang ilang bagay. Una, yung pamimili between bad and good, hindi na dapat yun ginagawa ng mga Kristiyano. Sapagkat yun lang dapat hindi mananampalataya ang nalilito between bad and good. So ano ang mga dapat pinagpipilian na ng mga mananampalataya? Dapat nalilito na lang tayo, not between bad and good, but among good, better, or best. Kaya hindi pwede na, Kristiyano ka na, tagal-tagal mo ng Kristiyano, ang pinagpipilian mo pa yung masama at mabuti. Dapat nalilito ka na lang dahil ayaw mong gawin yung mabuti, dahil baka magkamali ka at hindi mo magawa yung mas mabuti o yung higit na mabuti. Kaya po dapat nating unawain, choices should be like this. In spiritual life, what is good? What is better? What is best? Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, the one thing that is needed. Yung kaisa-isang bagay na tunay namang mahalaga at kailangan. Ama naming Diyos, patuloy po kami nagpapalinis sa inyo. Patuloy po kaming lumalapit, humihingi ng iyong habag. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng inyong tulong. Pakalinisin niyo nga po ang puso namin, Lord. Kung meron pa pong nalalabi na mga bahid ng kasalanan, mga ginawa naming di ka nais-nais, patawarin niyo po kami. Hinihingi po namin ng tawad ang aming mga pagkukulang. Punan niyo po kami ng inyong kabanalan. Hugasan niyo kami, Panginoong Ama, ng dugo ni Kristo, ng iyong anak at aming tagapagligtas. Nang sa gayon, di man kami karapat-dapat, ay maging karapat-dapat ayon sa iyong habag at sa iyong pag-ibig. We pray, Father, that you may be our speaker today, that you may speak through into our hearts, that you may pierce our hearts with your powerful and sharp words. At nawa, Panginoon, yung mga salita ay maging matatabang binhi. Malulusog na mga binhi na itatanim sa aming puso. Ito ay mag-ugat, lumago, mamunga ng kabanalan at mga mabubuting gawa. Nagtitipon-tipon po kami, Ama, para po ipagdiwang ang iyong kabutihan at para rin pakinggan ang iyong tinig. Kaya kayo nga po ang mangusap. Hindi ang inyong lingkod, kundi kayo ang siyang mangusap sa inyong mga anak, Panginoon. We are your church, we are your sheep, we are the people that belong to you. And so we ask you, Father, God of Moses, be our speaker. Lead us, Holy Spirit. Enable us. Kung may sagabal, ano man yun, emotional, physical, health reasons, intellectual issues, ano man ang maaaring maging sagabal, especially presence of evil, we all reject in the name of Jesus Christ. And we open our hearts to you, O God. Nawa, mangusap po kayo. Ang mabuti niyong layunin para sa amin, matupad. In Jesus' powerful name, this is our prayer, Father. The one thing that is needed. Luke 10:38-42 gives us a glimpse into the life of two sisters na naging sobrang sikat sa mga Kristiyano all throughout time. Si Martha and Mary. Luke 10:38-42. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." And may the Lord add blessings to the reading and hearing of these beautiful words.
So ano pang makikita natin dito? Ang Panginoon ay naglakbay, nagpunta siya sa isang village. At merong isang babae doon na nagbukas ng kanyang tahanan. Siguro siya yung panganay, siya yung may authority doon sa bahay. Martha opened her home to the Lord. At pagkatapos ay maraming tao ang Panginoon na laging kabuntot Hindi naman siya nakakapaglakbay mag-isa, maraming naniniwala, maraming nag-uusyoso, so maraming kasama. At usually, pag nagpupunta siya sa isang lugar, nabalitaan ng mga taga roon, nagkakagulo pa at dumadating pa ang kirami-raming tao. So itong bahay na binuksan ni Mary para kay Lord at sa kanyang mga kasama ay hindi malayong napuno ng maraming tao. At pagkatapos yan, dahil doon, itong si Mary bilang responsible member of that household, probably the leader of the household, dahil sinabi siya yung nag-open ng house, Naging very busy siya preparing. Maaaring naghahanda siya ng pagkain, merienda, para kaya kay Lord at mga kasama o para sa lahat ng dumalo. Hindi sinabi. But what we know is he became very busy preparing because they had many guests. At nandun siya sa kusina, naglalagabog siguro ang kanyang mga ginagamit na mga kung ano-anong kasangkapan. At ito naman kanyang isang kapatid na babae ay hindi siya tinutulungan doon sa kusina. At nandun nakasalampak sa sahig at nakikinig sa Panginoon na nagtuturo. Hindi na siguro nakatiis itong si Martha at hindi naman nagtengang kawali na yung kapatid niya sa kanyang kadadabog siguro at mga tunog-tunog na alam niyo mga sound effects ng kusina. Lumapit na tuloy, pumunta na doon sa sala. As sabi, Lord, hindi niyo ba napapansin na hindi ako tinutulungan ng kapatid ko? Papayagan niyo ba yan? Sabi niya ganon. Sabihin niyo, tulungan ako. At sabi ng Panginoon, Martha, masyado ka namang maraming iniintindi kasi isa lang naman ang mahalaga. Sabi ganoon, at pinili yun ni Mary. Hindi yun kukunin sa kanya. At the end of the story. Mukhang napaka-igsi, mukhang napaka-innocent story, but there's a lot of things we can learn from it. But first, let's take a look at the characters themselves. First of all, Martha. What do we know about her? That Martha was hospitable. She opened her house to Jesus. A very good act. Gano'ng karami sa atin nag-open ang ating house to Jesus? That open our houses to Bible studies, to prayer meetings, to fellowship. Na sinasabi natin, yung bahay ko po, binubuksan ko, magpadala kayo ng teacher, o ako magtuturo, whatever, bigyan niyo po ako ng lesson plan, at tayo ay magkaroon ng Bible study sa bahay. So Mary was hospitable. That's the least that can be said about her. And that Martha was attentive to the preparations. She was attentive to the activities, to the details of hosting, and to the form of the event. Ang lahat po ng bagay ay mayroong dalawang mukha, form and substance. Yung itsura niya, yung structure niya, yung nangyayari at nakikita ng mata, nahihipo ng kamay, yung physical, at pagkatapos yung espiritu behind it, the substance. So, she was very engrossed in the form, and she was very engrossed with the people. There were many people. Her attentiveness, her preparations, distracted her. That's the word that the Lord used. Natuon ang kanyang mata, ang kanyang pansin sa ibang bagay. Nalibang, naaliw sa isang bagay na hindi dapat kinalibangan. Na-distract, na-istorbo, napako sa ibang hindi naman ganong kahalagang bagay. So Martha tried to solve her cares and concerns. She came to the Lord Jesus and asked Him to tell Mary to help her. This request revealed her thoughts and values. Yung paglapit niya sa Panginoon, don't you care, Lord, sabi niya gano'n, that my sister is not helping me? Tell her to help me. Maraming sinabi tungkol sa kanyang pagkatao, yung dalawang sentences na yon. Unang-una, kung napansin natin, she obliquely accused Jesus of insensitivity to her and to her situation. Sabi niya, don't you care? Hindi niyo ba napapansin? Manhid ba kayo? In other words, hindi sinabi yon, pero implied yon ng ganong mga pangungusap. Ganon, don't you care that my sister is not helping me at all? She obliquely accused Jesus of insensitivity. And she wanted to involve Mary through Jesus. Hindi na si Mary ang kinausap niya directly, ang Panginoon ang sinabihan. Siguro ayos siyang tingnan ni Mary, siguro senyas siya ng senyas. Si Mary naman, hindi tumitingin sa kanya. Gawa siguro siya ng gawa ng sound, nagbibingi-bingihan yung isa. Dahil gusto niya makinig. Nangyayari sa atin yun Siguro ayaw siyang pakinggan, ayaw siyang sundin. Kasi sinabi niya na kay Lord, ayan, yung babaeng yan, hindi niyo ba papatulungin sa akin sa kusina?
So gusto niya na si Lord pa ang daanan nung pag-uutos kay Mary para pumunta sa kusina. Therefore, in the process, if she succeeded, Jesus would have made her cause worthwhile. She was going to make the Lord dignify and legitimize her concern. You know, marami pong babae magaling sa ganyan yung nagmamanipulate ng event, meron siyang gustong sabihin, pero padadaanin niya sa bibig ng asawa niya o sa bibig ng iba, parang siya na ngayon ang nagsabi. You know, yung mga power of suggestion, no? Ganon. Kaya gusto niya, si Lord ang magamit niya para yung kanya kagustuhan ay matupad. But the Lord Jesus stated that Martha was worried and upset about many things, while only one thing was needed. Si Lord naman pwede niyo bang manipulate yun? Ang talino nun siyempre. So alam na niya kung ano ang tinutumbok at tinutukoy at gusto't nilalayon nitong si Martha. Sa niya, Martha, ikaw naman masyado ka kasing mapag-alala. Masyado kang warrior about many things, samantalang isang bagay lang naman ang mahalaga And the Lord commended Mary and her choice of activity. In other words, ano yung mahalaga? Hindi binanggit, pero it's obvious. Ang mahalaga ay makinig sa kanyang turo. Siguro, ibig sabihin ni Lord, hindi naman ako nagpunta dito para kumain At hindi naman nagpunta dito yung mga kasama ko para kumain. At hindi naman sinugod tayo ng ibang maraming tao dito sa barangay nyo para kumain. Meron silang pakay. Yun ay makinig ng aking mga salita. At si Mary, sabi niyang ginagawa na niya yun. Kung anong layunin ko dito, yun ang kanyang ginagawa. Bakit mo ngayon siya pipigilin? Alam niyo, hindi naman si Lord nagpupunta sa bahay nila araw-araw. Samantalang siguro itong si Martha at Mary, nagluluto naman talaga araw-araw, nagliligpit ng mga pinagkainan araw-araw. So it was just routine. So why not suspend it for something more special? And that was the enjoyment of God's Word. But let me be emphatic na hindi masama ang ginagawa ni Martha. Hindi masama na mag-asikaso, hindi masama na maayusin ang pakikitungo sa mga bisita. Kaya lang, ang pinili niya yung good. At di ba't binanggit na nga natin, ang mga mananampalataya, hindi dapat namimili between bad and good. Kundi namimili between good, better, or best. Among these three, dapat ang pinagpipilian. So, Martha chose the good. Mary chose the better, or the best. Kaya si Mary ang na-commend nitong si Lord. Under ordinary circumstances, dapat talaga siyang masita dahil ba't hindi siya tumutulong? Tamad ba siya or what? Pero ipinili niya ng oras at okasyon kung ano ang mas mahalaga. So the Lord commended Mary. And the Lord rejected Martha's request for help. What was Mary's choice? She sat at the Lord's feet. She listened to what was said. And remember, the Bible says, faith comes from, church, hearing. Kaya mahalaga yung nakikinig. At si Mary nakikinig. Yung pag-upo, yung pakikinig, this was worship. This was reverence. This was teachability. Yung pag-upo doon, marami pong pwedeng imply, marami pwedeng ipahiwatig. Unang-una, restfulness. Hindi naman kayo pwedeng maupo kung hindi kayo restful. Tulad sa worship, nakaupo kayo, nakikinig kayo. May mga tao hindi mapakali, tayo, upo, tayo, upo. O kaya nakaupo, pero hindi nakikinig. Nagte-text ng lihim sa loob ng bag. Talagang kapang-kapa niya yung mga tiklado ng kanyang telepono. Merong ibang ginagawa. Malayo ang isip. Pero alam niyo yung maupo, tapos makinig, hindi yan madaling gawin. Dahil yung payapa ang loob, yun ang nakakaupo para makinig. At pagkatapos, nagko-concentrate. It is not easy to sit still. Kung isa po nakakakita ko ng halimbawa, tao nakaupo sa poolside, nagbabasa. Tinitingnan ko kung nakakailang pages na siya na binabasa. Ilang pages. Yung pare-pareho ng speed, halos yung pag-turn ng page. At kung nakakalima na, 6 na halos pare-parehong oras ng pagbasa, ibig sabihin nagbabasa nga. Nakakonsentrate nga. Siguro itong taong to mapayapa. Walang problema. O meron man, tahimik ang loob niya. Bakit? Kung may problema kayo at magulo ang inyong kalooban, hindi kayo pwedeng maupo doon at magbasa. Nakakaisang page pa lang kayo, napapatunganga na kayong ganon, 10 minutes na, hindi nyo pa tinaturn yung page. Kung tinitignan ko, may problema siguro to. Kasi nagbabasa, hindi naman nagbabasa. Nakatingin, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw.
O kaya tatayo, uupo, dudukotin ang telepono, tatayo. Yung mga tao po kasing hindi payapa, parang kiti-kiti. Kaya ito si Martha, parang kiti-kiti, lakad dito, lakad doon, ayos doon. You know, yung pagiging hyperactive can be a cover-up for an inner adequacy. Yung sobrang hindi ka na mapakali, kilos ka ng kilos, achieve ka ng achieve. Parang kung minsan may tinatakpan na kakulangan, alam man o hindi alam nung may katawan. Pero para tumahimik ka, makinig, payapa ang loob. Yung mga nakikita ko kuminsan sa mga palengke na mga nakaupo sa isang tumpok ng buko, no? Pagkatapos ay nagbabasa ng comics, nagpapamanicure pa, no? Papayapa ang loob, pabira naman premyo ng buhay ito, napakatahimik. O kumakain ng banana Q, talagang concentrated na concentrated. Kasi yung taong may problema at naguguluhan, kasi isang piling lang ng banana Q o isang piraso, hindi maubos. O kaya ubos na, kinakagat na pala niya yung stick. Hindi siya nakakonsentrate. But for Mary to sit there and listen spoke volumes about the condition of her heart. Kasi hindi madali na manahimik. So there was concentration. And as the Lord said, Mary's choice was the better one. Why? Because she devoted herself to the essence, to the spirit of the event. Martha was devoted to the form of the event. Mary was devoted to the spirit of the event. Parang ganito, Valentine's Day, concentrated kayo sa form, gupit kayo ng gupit ng mga papel na puso at mga kupi-kupidong puso, tapos may dumaan, ano ba? Na-star ba mo ako? Hoy tayo na, nagkapili ako yan. Pero gumagawa ka ng mga puso. No? You are concentrating on the form. Pero yung hindi gumagawa nun, pero very loving, siyang merong tunay na puso. Yung spirit ang mahalaga, hindi yung form. Ngayon, kung yung spirit at form magkasamang sabay, edi lalong mabuti. But you cannot compensate for the lack of spirit by having form. Kaya mahalaga yung nakikita natin yung choices ng dalawang ito. Si Martha was choosing to please the people. Napansin niyo ba yon? Gusto niya perfect ang handa, siguro maganda yung hain, gumagawa pa po sa siguro ng mga lumpiang ubod, siya ay gumagawa pa ng mga rellenong bangos, yung mga mahihirap gawin, hindi na lamang yung simple, maglabas ng skyflakes at tubig, tapos na, para siya makapakinig. Siguro, very complex ang ginagawa niyang paghahanda. People pleaser. That was not bad. Right? But Mary was Jesus pleaser, which was the best. Sa atin pong buhay, lagi tayong may audience. Pansinin ninyo. Kumisan may kausap kayong isang tao, pero actually, wala naman kayong pake kung nadidinig niya kayo o hindi. Yung palang tao sa banda-banda ro na iniisip yung nakikinig, yun ang tunay yung audience. Di ba nangyayari yan? Magpaparinig ka, itong kausap mo, pinaparinig mo pala doon. Sabi ng matatanda, sa kalabaw ang hataw, sa kabayo ang latay. Meron kang ibang tunay na audience. Na-define nyo na ba kung sinong audience nyo sa buhay? Nung maliliit tayong bata, audience natin magulang eh. Lahat na gusto mong gawin, gusto mong maging first honor, gusto mong masabihan kang teacher na very good, gusto mo nakakatulay ka sa alambre, sabi mo, nanay, tingin, nakakatulay ako sa alambre, nakakalunok ako ng bubog, ng espada. You know, may audience ka yung magulang mo. Later on, pagka medyo mga teenager na, ang audience na yung kanilang crush, yung kanilang barkada. So wala kang pakialam kung ang nanay mo naiinis sa'yo, gabi ka na umuwi, basta't masaya yung barkada mo, kasama ka. Kasi yung audience mo na yung barkada mo, hindi na yung nanay mo. Mamaya mag-aasawa ka, ang audience mo na yung asawa mo. Sumpa mo na yung magulang mo, kinalimutan mo na. Kasi ang audience mo na ngayon yung asawa mo eh. No? Sinong audience nyo sa buhay? Kasi mahalaga nating na-define yun. Sino yung lahat ng ginagawa natin? Gusto nating sila yung ma-please, sila yung magsabi ng very good, sila yung matuwa sa atin. Pansinin ninyo, ang audience ni Martha, yung crowds, yung mga tao, para sila pakanin. Hindi niya iniisip na na-offend yung teacher, si Lord. Bakit? Kung ako nagtuturo, tapos may galaw ng galaw sa kusina, lakad ng lakad, babalik-balik na dito, tapos pupunta pa sa akin, yung nakikinig, tatanggalin pa. Yung pag nakikinig sa inyo, papuntahin nyo sa akin sa kusina, hindi ako ang audience mo. Hindi ako gusto mong ma-please. Because as a teacher, my pleasure is to have students. And my pleasure is the concentration of my students. Hindi akong audience. Iniisip ba natin yan? Sinong audience natin? Tapos si Mary, sinong audience niya? Si Lord. Meaning, si Lord ang gusto niyang i-please. Naupo siya doon. Of course, I like to believe that it was her personal pleasure also to listen. Pero sa kanya, mas gusto niya na
Huwag ma-distract yung teacher, huwag siyang maguluhan, nakakonsentrate siya, may tinuturuan siya. Mas pinlis niya yun kesa the crowds. Martha was trying to please the crowds. Not bad, but Mary had a better choice. Meron tayo laging audience. Sino ang tunay na gusto nating ma-please? So, these sisters gave us two choices. Mary chose to please the teacher. Siyempre, ang pleasure ng teacher is to have attentive students. Martha chose to please the people so that they will have something nice or elaborate to eat after the class. So, magkaiba ang kanilang pinili. Mary's choice and her dedication to her choice was not easy. Alam niyo ba kung bakit hindi madali ang ginawa at pinili nitong si Mary? Una, her choice to sit there and listen to the Lord was against the opinion of her sister. Obviously, mas matanda yung sister niya. Para magbingi-bingihan ka, yung kapatid mo gano'n ang gano'n, ikaw naman hindi nakatingin kunwari, mahirap yon. Hindi naman siguro gano'n kalaki yung bahay para hindi siya makitang senyas ng senyas. Naranasan niyo na ba yung may kausap pa kayo, tapos yung kasama niyo, asawa niyo? Titingin ka sa kanya, nagagaganon, ayaw mo na tuloy tingnan kasi ang sarap ng kwentuhan yun ng kumari mo eh. Yaya ng yaya. So, ganun siguro yon. Hindi madali dito kay Mary na ignoren ang kanyang sister. Isa pa, na inignore ni Mary, hindi niya inalintana, public opinion. Anong iisipin ng mga tao tungkol sa kanya? Napakatamad naman itong babaeng to. Yung kapatid niya, gawa na ng gawa sa kitchen, hindi pa siya tumutulong. At saka alam niyo ba na hindi naman uso sa Middle East na yung babae nakasalampak doon sa sala kasama yung mga lalaki? Dapat pag dumating ang mga lalaki, ang mga babae, ligpit sa kwarto, ligpit doon sa kabilang sala para sa mga babae o punta sa kusina. Pero itong si Mary, siya sigurong kaisa-isang babaeng nandun sa labas, sa sala. Samantalang si Martha at maaring may iba pang kapitbahay na babae, tumutulong na sa kanya doon sa loob. Pwede yon. Pero para si Mary manindigan sa kanyang pagkakaupo, biruin niyo, pinapanindigan ng pag-upo. Di ba? Kakaiba. Nanindigan siya sa kanyang pag-upo doon. It was not easy. It was against her sister. It was against the public. It was against tradition. Hindi tradisyonal na yung babae nandun, katabi pa sa paan ng lalaki para makinig. Pero pinanindigan niya. Mga kapatid, sa ating buhay ngayon, kung kayo magpapaka-Mary, yung gusto ninyong makinig, gusto ninyong manampalataya, gusto ninyong sumamba, gusto ninyong nandun kayo to please the Lord, marami kayong dapat panindigan. Hindi mawawala yung mga Marta sa buhay na ayaw nilang nagpunta kayo doon, ang gusto nila sumama kayo sa kanilang ginagawa. Siguro nga ngayon lamang maraming Marta sa buhay niyo Huwag ka na mag-worship. Pumunta tayo sa ganito, mag-grocery tayo, mamasyal tayo, pumunta tayo sa beach, o whatever. Sumama ka sa ginagawa ko, itong mas mahalaga. Pero pinanindigan ng marami, narito tayo. Meron naman na nakikinig ka na't lahat, ginugulo ka pa, siguro ng katabi mo. Siko ng siko. O kaya may tanong ng tanong. O kaya may nagte-text sa inyo. Ring ng ring ang inyong telepono. Kahit naka-silent, kamakalog-kalog dyan sa inyong bulsa. May Martang tumatawag ng attention nyo. Makikimary ba kayo o makikimarta na, huwag, layuan mo ako tukso. Cellphone, itatapong kita. Pero hindi, yung iba, isa-silent ko na lang, baka may tumawag. Pupunta pa lang sa worship, makikinig pa lang, pero meron na agad puwang na iniiwan para ilang minutong hindi makinig. Kasi yung naka-on yan at naka-ano, ibig sabihin, pwede akong istorbohin. Kahit nadidinig ko ang salita ng Diyos, pwede akong istorbohin kasi baka may mag-text sa akin, baka may tumawag sa akin. So, sinong audience nyo? When the Word of God is being preached, God is the audience. If you chose someone else, it means you are choosing someone else aside from the Word of God. Ganun ka-simple yon. So sometimes by being polite to your callers, you become very impolite and rude to the Lord and to the speaker. And to the congregation, yung katabi yung naaabala dahil tulog ng tulog ang cellphone nyo. Hindi ba't kabastusan yun? Naiistorbo ang inyong kapwa. So you feel, ano ba talaga ang gagawin ko? Sino bang ipiplease ko sa oras na ito? You've got to choose your audience. And the moment you have chosen in your mind who your audience will be, your body, your everything will follow. Kasunod na yon. Hindi madali na magpaka-Mary to sit and listen.
Because the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. Humahanap siya ng guguluhin, humahanap siya ng iistorbuhin, gumagawa siya ng paraan para tayo mastorbo. Kaya kailangan isang matibay na desisyon, isang matibay na paninindigan, hindi ako magpapaistorbo kahit kanino, kahit ano. Unless life-threatening, basta magko-concentrate ako. We also face the same issues today. At ngayon, marami ring mga Martha. Pag tinignan natin, Martha opened her house to Jesus. But Mary opened her heart to Jesus. Better. Lagi ko pong gustong bigyan ng diin, hindi masama ang ginawa ni Martha. She opened her house. But Mary opened her heart. At nararanasan ko minsan yan, magbabible study ka sa isang bahay, yung host hindi na makapakinig. Punta sa kusina, punta dito, punta doon, senya sa katulog, labas dito, labas doon. Kaya sinasabi ko pa gano'n, alam mo, mabuti pa, wala na lang tayong merienda, gawin natin itong fasting. O kaya bumili ka na lang sa dumadaang alin ng maruya. Pwede na yon. Wala hong maruya dito sa Forbes Park. Sabi naman ng Bible. O bueno, kahit ano na lang, maglabas ka ng English cookies. Tama na. Pero para ka magtayo-tayo, magganyan-ganyan, hindi ka tuloy nakakonsentrate. Alam niyo po, very sadly, isa sa mga unang mga Bible studies natin nung nag-uumpisa ang day by day was done in a home where the host was a nearly perfect host. Pero ngayon wala siya sa ating congregation. Hindi natin siya makasama. Kasi hindi ko malaman kung naintindihan niya yung mga klase sa hinaba-haba ng panahon na nagba-Bible study sa bahay niya. Kasi lagi siyang nasa kusina. Kaya ngayon, I put my foot down. This was your house before I came to teach. But while I am here, I take command of this house. And I order you, owner of the house, sit there and listen. Otherwise, I leave and I don't teach here. Opo, ganon, ginagawa ko yon. May mga bahay akong iniwan dahil ayaw mag-concentrate ng may bahay sa pakikinig. Host lang siya. They open their house, but not their hearts. Kaya mahalaga, kung kayo nagtuturo ng mga Bible, kahit hindi nyo bahay, the moment you begin teaching, you take command of the place. Because you are there in the name of the Lord. Otherwise, choose another house. Minsan magbabible study ka sa mga bahay-bahay, minuto na lang may lumalabas na apo, pamangkin, ang cute naman, tadjing, ito po ang apo ko. Naistorbo kayo! Ring ang telepono, labas-masok ang mga tao, leave that house and go elsewhere para kayo concentrate. It's important. So Mary's choice was a very good one. Mary opened her heart, her mind, her loob. Binuksan ang loob. Mahalaga. Martha's choice was not needful. Ibig sabihin, hindi naman natin kailangan pagurin ang sarili natin for such things. O kaya, maghanda na kayo bago mag-start yung event. Of course, Martha did not have that choice kasi bigla na lang dumating si Lord eh. So dapat ang pinili na lang niya, makinig. Sasabihin niya sa mga tao, hindi ko namang inaasahan darating kayo, so huwag kayong umasa na may handa. I will be a God pleaser rather than a man pleaser at this point. At uunahin ko yung need ko for the Lord, uunahin ko yung need ko for the Word of God, hindi yung need ng mga tao para magmerienda. Pagkatas bahala na kayo. Pero kung may chance to be a good host, good. Pero kung wala, first things first. You know what was wrong with Martha's choice? She had time for the people of God, but she did not have time for the Word of God. In other words, she was busy for the kingdom, but she had no time with the king. Lugi siya. Lugi. Martha's audience was the people. Sa atin pong buhay, nangyayari rin dyan eh. Kahit mga Christians, yung Christian workers pa nga kuminsan sa church, mga full-time workers, yan na nagiging Martha. Trabaho, tapos nag-uwian na ang lahat, sila tong hindi na-bless. Pero kung tayo i-organize sa ating buhay, piniprepare natin ang lahat ng dapat i-prepare before the event, we sit and concentrate ano ba mga dapat gawin, ihanda ng lahat, at pag umaandar na yung worship, kahit ka-technician, kahit ka-singer, kahit ka-usherette, kahit ka ano, meron kang time to concentrate and listen, uuwi ka, hindi lugi. Don't be a Martha. Hindi napuri ni Lord yung Martha.
Ang napuri niya yung Mary. You know why? Before we are God's servants, first, we are God's worshipers. Nauuna dapat yung worship. Nauuna dapat yung listening, yung hearing God's word, kesa sa paglilingkod. Yung paglilingkod, bunga na lang yun ang pakikinig. Fruit of listening and fruit of being fed. Pero yung serve ka lang ng serve, hindi ka nabe-bless. Organize ka ng prayer meeting, pero hindi ka kasamang nagpe-pray. Organize ng worship service, pero hindi ka nag-worship. Lugi ka doon. You will be like Martha. So first, we should be Mary, worshiper, learner. Then after that, we can become Martha, worker. But worship first. Listening first. Jesus first. Christ first before Christian work and service. Hindi dapat tayo nalilito tungkol doon. What concerns can deprive Christians today of sitting and listening? Bakit ngayon, ang tao, ang dali-dali na ng buhay, pero wala pa rin oras sa Diyos? Ngayon, instant na lang, pero wala pa rin oras mag-pray. Nung araw, magsisindi ka ng ilaw, magbobomba-bomba ka ng mga callman, o gagawa ka pa ng mga sulu-sulo. Ngayon, isang click, may ilaw. Pero wala pa rin oras ang tao. Kung nagma-microwave pa ngayon, 30 seconds lang, 1 minute, uminit na yung lahat. Wala pa rin time mag-pray. Saan napunta yung time? Dapat mag-isip ang mga tao. Dahil umiksi na ng umiksi ang trabaho natin. Nung araw nga, pag magbabiyahe ka, ilang araw mula Lawag patungong Maynila. Ngayon, 9 hours ba? 10, nandiyan ka na, tapos na. Ang bilis-bilis ng transportation, huwag lang sa loob ng Metro Manila. No? Ang bilis-bilis ng mga ginagawa natin, everything is automatic. And yet, wala pa rin time ang tao. Alam niyo po ba, hindi yung totoo, meron tayong time, but you choose not to have time. Because you spend your time in something else or for something else. This is where all humans are equal. Lahat tayo may 24 hours a day. Pero ba't yung iba may na-achieve? Yung iba wala. Choice nyo yun. It's important to be organized. So what concerns can deprive you of sitting and listening? Minsan busy, wala naman talaga na ma-achieve. Do not mistake activity for achievement. Even in Christian life, even in Christian service, sometimes you're very active pero wala ka naman na-achieve. Alam nyo kung anong ibig sabihin ng achievement? We become more like Jesus. That is achievement. Yung ugali mo naging mas mabuti, naging mas mapayapa ka, naging mas matahimik, mas maging effective ka ngayon mag-share ng gospel. Yun ang tunay na achievement. Meron nga nagsasabi, Pastor, wala ho ba kayong balak magpagawa ng building, magpagawa ng malaking worship center ng day by day, rent tayo ng rent? Sabi ko, kung may biglang magdodonate, ayan na yung lote, gagawin niya, o eto na yung pera, tapos na, sige, tanggapin natin. Pero huwag niyo akong pag-fundraising for 5 years. Dahil sabi ko, ang dami-daming taong pumupunta kayo sa day by day, pinapadala ng Panginoon ng mga tao dito. I want to concentrate on them. I like to concentrate on teaching them. I like to concentrate on teaching their teachers. I like to concentrate on training those who minister to them. But if I am going to concern myself now with hahanap ng lote, magpapagawa ng building, yung bubuka ang bibig ko, donation ang lalabas. Ang tingin ko na lang sa mga tao ay gatasan. Wow, magdo-donate siguro ito para matapos yung building. Wala na akong gagawin kundi building. Meanwhile, so what will happen to the people? So I said, kung gusto nyo magkaroon, mag-donate kayo, ipagawa nyo, i-turn over nyo sa akin, tapos na. Good! At para nandyan na. Alam niyo po kasi yung pastors kung minsan, hindi tinutulungan ng flock. Yung pastor tuloy sa kanyang paghahanap buhay para lamang makabayad yung church ng kuryente, sa kanyang paghahanap buhay para mabayaran yung mga needs ng church, hindi niya tuloy ma-feed yung flock, hindi na makapag-aral, hindi na makapanalangin. Kaya dapat tulungan. So at this point, I really love what kind of pastor will not want a grand, big hall para sarili na nila, hindi sila nakikisama sa kanilang mga landlord, hindi sila nakikisama sa mga kung kani-kanino, at hindi na uubos ang pera ng church carry rent. Pero, I want to concentrate on feeding the people now. So kung merong ganon, ibigay, gawin, nang magamit nating lahat. But the important thing is that the word of God is heard. Kaya nga sabi ni Lord, she chose the good thing. It will not be taken for her. And what was that? To listen. Kaya ang resources ng church natin na napupunta sa pag-broadcast,
Nagbo-broadcast tayo sa Pilipinas, sa lahat ng sulok ng Pilipinas, sa Amerika, sa Canada, sa Middle East, sa East Asia, sa North Africa. Nagbo-broadcast tayo lahat dyan. And it costs a lot of money. But faith comes from hearing. And we like people to hear. Magtataka ka naman sa mga tao, ting makikita ka, Pastor, bless na bless kami sa program nyo. Gusto ko sabihin, na-bless ka pala, ba't di ka mag-donate? Ikaw na lang na-bless, hindi ka na naging blessing kahit kailan. One way, receive ka na lang ng receive. But we're committed to this because faith comes from hearing. Kaya tayo sabi na sa amin, eto mga tape, makinig kayo. Yung mga bookstores na nagtitinda ng mga tape natin, panayang udyok sa atin, taasan nyo naman ang presyo. Siguro para lumaki-laki yung tubo nila, no? Going, no, it stays there because I like the people to bring home more tapes. Kaya sa tinaasan mo, nakulangan. I like them to hear it. Kung pwede na lang ipamigay, kaya lang hindi pwede, kaya huwag kayo maghanap ng libre. Mga tao naman, puro libre ang gusto. Mukhang libre ang mga tao. Wala ho bang libreng Bible? Wala ho bang libreng ganito? Wala bang libreng ganyan? Pero pagka magpupunta sa impyerno, willing magbayad. Bibili ng drugs, nagbabayad. Pupunta sa disco, magbabayad. Magme-maintain ng kulasisi, nagbabayad. Pagka word of God, wala ho bang libre? Kaya hindi umaasenso ang church kasi ang mga Kristiyano, mga mukhang libre. Kaya dito nga sa atin sa worship, gusto ko na yatang maglagay ng takilya. Lahat ng papasok magbayad. Kasi marami pag nandyan na yung offering, nagmamaang-maangan. Parang hindi nila nakikita yung basket dumadaan, doon sila kaka-headache, pumupunta sa banyo. Bulok na yung style na yan. Puro libre na lang ang gusto ng mga tao. Walang pananagutan. Kaya tuloy yung marami, walang marinig na mabuti. Kasi, pag tinipid nyo yung church, ang totoo, tinitipid nyo yung sarili nyo eh. Kasi pagka naman generous kayo sa church, kayo rin naman nauupo, kayo rin na nag-e-enjoy, ang tao rin. Kaya huwag nyo tinitipid ang sarili nyo. Because this is your church. We are God's people. Kailangan may malasakit. So back to Mary, inuna niya ang pakikinig. Pero alam nyo ba, for a church like us, para maging una sa inyo ang pakikinig, first, we have to put up very good sound systems that cost a lot of money. But because we value na marinig yung mabuti, hindi parang may nagluluto ng popcorn sa loob, may mga nag-e-eskrima at kung ano-ano. It costs money to be able to hear. Para maupo kayo ng komportable, subukan nyo nga kung may mga sira-sira yung mga upuan nyo dyan, kung di naapektuhan ng hearing nyo. Kung ang init-init sa atin, wala tayong air conditioning, naapektuhan pa rin ang hearing nyo. It takes so much to say, I will listen. And it takes so much for a church to work so that the people can listen without being distracted. Kasi maraming Marta, maraming abala. Katulad nyo, kung napakainit, kung inuupuan nyo, may biglang lumalabas na ulupong doon sa loob. O di hindi kayo makakakonsentrate, no? Kung ang dami-daming maglalalakad dyan, maiingay, hindi kayo makakakonsentrate. Kuminsan nga, nahahabag ako sa iba nating mga kapatiran. You get invited to some churches, meron din gumagamit ang mga movie houses. Naku po, may biglang dumadaang daga sa paa mo. Habol-habol pa na susunod, pusa. Tapos biglang may aagos, may tumutulo, pagtas amoy banyo, kaya baho-baho ng mga banyo. Paano ka makikinig? Tapos may mga surot-surot. Do you know how much we work to make it as easy for you as possible to listen? Your church is serving you. Kaya napakahalaga that we serve in return so that we can listen. It's important. Tapos paglabas nyo, available na yung mga tape. Para gusto yung makinig pa uli sa kotse, ipakinig sa mga kapitbahay. At kung mahihain kayo mag-preach o ayaw nyo mag-preach, eto, ipapakinggan nyo yung tape. Reregalo nyo ng Walkman, ang tao. Meron man nakalagay na tape na doon. Importante kasi to listen. So we have concerns. But we have to be organized. Huwag kayong mamili between being Mary and Martha. We should be both. But first, be a Mary. Listen, hear, worship, be edified, grow. And then you can be a Martha to serve. The better choice is to be a Mary if you must choose. But the point is, God is so good, He doesn't make us choose between the two. We can do both. The one thing that is needed is personal attachment to Jesus. Worship and listening. Unahin ang makinig. Unahin ang lumago. Unahin ang matuto. At pagkatapos, maglingkod. Let's bow before the Lord and pray silently. Ask the Lord kung anong personal message niya sa inyo. Panginoon, turuan niyo po kami kung ano nga ba ang personal lesson sa bawat isa sa amin tungkol sa storyang ito.
Ipakita niyo sa amin, Panginoon, kung nagiging Martha kami, men pleaser instead of God pleaser. Well, it is good to please our fellow men. Teach us first, Lord, not to do it at the expense of our spirituality. Turuan niyo po rin ko, Lord, kami na maging katulad ni Mary. Sa kabila ng lahat, inuna ang makinig. Ipinaglaban ang pakikinig. Lord, may you always be our audience. Ipakita niyo sa amin ang puso. Ipakita niyo sa amin, Lord, ang pang-araw-araw na buhay namin. Kung kayo talaga po ang aming audience. If we are committed to listening to you, and if we jealously and zealously defend our right, our duty and our privilege to listen to you. Pakita mo, Panginoon, ang mga gumugulo sa amin. Hindi pinakinggan ni Mary si Martha. Turuan mo kayo, Lord, huwag makinig sa mga tao, sa mga bagay na nakapaligid sa amin, na ang layunin, ilayo kami sa pakikinig sa inyo. Kung sino man at ano man ang Martang ito, Panginoon, teach us to identify this so that we may not be deceived. Brothers and sisters, in a moment of silence, ipanalangin niyo kami mga Marta sa inyong buhay na gumugulo sa inyong pananampalataya. Ipanalangin ninyo na makilala at makita nyo ang iba't ibang uri, shape at tunog ng Marta na ito sa inyong buhay. At ipanalangin nyo rin na hindi kayo maging Marta sa pananampalataya ng iba. Hindi kayo nagiging hadlang, tinutulungan nyo silang makinig at Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The One Thing That Is Needed.
Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataklan. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagpikat.
tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Bakit matamis ang spaghetti ng Pilipino? Yung spaghetti naman talaga, maasim yan eh. Sinisikmura naman ang Pilipino kung kakain nun. So anong gagawin niya sa spaghetti? Tatamisan niya, ibabagay niya sa kanyang panglasa. Akala ng mga tao, westernized ang Pilipinas. No. Westernization is just a thin veneer. When you scratch on that very thin surface, you will find the indigenous Filipino alive and kicking. Tulad ng spaghetti. Iniiba natin ang mga dumarating, pinababagay natin sa ating panlasa, and it is a tool to survive. And sometimes not only to survive, but also to prevail. So, gusto nating matamis ang spaghetti, tamisan, Pinoy eh. Sa dakilang kalangan
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!